Hi guys, Neho, ang genyo to. Another day, another chance to vlog my content. Tara, samahan nyo ako sa mundo ko. Ako nga pala si Angge, palayo ko. Isang OFW dito sa bansang Hong Kong. Nakikipagsapalaran, 1 taon at 6 na buwan na nga pala akong nangangamuhan sa mababait kong mga amo. Kung sa usapang trabaho nga ay hindi naman ganun kabigat ang aking mga ginagawa sa araw-araw. Maliit na pamilya lang sila. Si ma'am, si sir, at ang 2 kong alaga. Malalaki naman na sila kaya hindi na mga alagain. At mga independent naman na sila. Maganda din ang pagpapalaki ng mag-asawa sa kanila. Mga disiplinadong bata. Madali man kami nagkasundo ay tahimik lang silang 2. Kung sa atin sa Pilipinas ay naisisingit pa natin ng paglalaro at ang me time pagtapos ng eskwelahan. Dito sa kanilang bansa ay eskwelahan at bahay lang sila. Makalabas man ay reward ito ng kanilang mga magulang. Biruin mo, papasok ka ng alas 6 ng umaga hanggang hapon. Minsan pa nga ay may mga tutor pa sila. At may mga extra classes sa labas ng eskwelahan. Ang mga amo ko nga pala ay working couple. Sila ay parehong English teacher sa isang university dito sa bansang Hong Kong. Magagaling sila mag-English, kaya ay hindi rin ako nahihirapan makipag-communicate sa kanila. Laking pasasalamat ko nga at napadpad ako sa kanila. Dahil sa mga narinig at nasagap kong balita sa mga amo dito sa Hong Kong, ay napakalayo sa napadpadan kong mga employer. Kaba at takot ang naramdaman ko nung napadpad ako sa bansa nila. Uso kasi dito ang tinatawag nilang terminate o ang pagtanggal sa iyo dahil hindi ka na nila gusto. Hindi pagbibigay ng tamang pahinga, hindi pagbibigay ng maayos na pahingahan, at higit sa lahat, nagtatrabaho tayo ng maghapon. Kailangan natin kumain ng masustansya o tamang pagkain. Yung iba pa nga ay hindi pinagbibigyang mag-day off ng 4 na beses sa isang buwan. Kaya pinagdasal ko talaga na sana hindi ako mapadpad sa ganyang klase ng mga amo. At pinagbigyan nga ako ni G, lakas ko sa kanya. Sobra pa sa sobra, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Minsan lang tayo makatagpo ng magagandang mga amo dito sa Hong Kong. At ang isa sa ikinaganda pa sa kanila ay hindi sila masiselan sa gamit, sa bahay at sa pagkain. Bale, ang pinakagising namin sa umaga kapag school days ay alas 6. Nag-aalmusal kami ng mga bata. Bale, ang mga pinaprepare ko lang ay mga madaling kainin. Kadalasan ay binibili na nila sa labas ang aming aalmusalin. Nagpe-prepare ng kanilang dadalhin sa school. Hindi sila nagbabaon ng lunch dahil may sariling pagkain ng kanilang eskwelahan. Sa hapon naman, ako ang tigasundo sa bunso. Kami ang mas madaling nagkasundo kaysa sa panganay. May sarili kasing mundo yun at tahimik lang. Sa bagay, dalaga na din kasi. Ang gawaing bahay nga pala ay naitatapos ko na ng maaga. Sa hapon naman ay ang aking pahinga. Isinisingit lang ang pagsundo sa bunso dahil hindi na kayang sunduin ng magulang. Ang nanay nga pala ang tagahatid. Isinasabay niya ito bago pumasok ng trabaho. Ako lang ang tagasundo. Pagka uwi ko nga galing pagsundo ay mamamahinga lang ako sandali at magpe-prepare naman ng pananghalian. Pagkatapos namin kumain, magliligpit lang ng konti at pwede ka nang maligo. At didiretso na ako sa pagpunta sa aking kwarto para mamahinga. At sa ganyan nga natatapos ang aking isang araw. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow mo ko hanggang sa susunod na lang na video. Nood ka. Bye!